Magandang topic ngayon yung pagtitipid sa pera. Pagtitipid, no? Paano Oo. magtipid, no? Oo, kasi 'di ba maraming mga employee na nagsi-CA, mga nagka-cash advance, tapos ang gagawin kaka-cash advance nila, nagagastos nila yung pera pagdating ng swelduhan. Kulelat. Paano ba makakatipid yung mga tao ngayon sa mga nila, yung mga paggagastos-gastos nila? Maraming tao ngayon hindi marunong magtipid. Tapos ang style pa ng Pilipino, hinahabol yung lifestyle. May sweldo ka, may trabaho ka, pero yung lifestyle mo naman sobrang taas. Palagi ka nagka-club, palagi kang pumupunta sa mga mamahaling restaurant kumakain, tapos yung, alam mo yung at the end of the day, ubos-ubos lang din yung sahod mo dun sa ginagastos mo. Kailangan babaan mo talaga yung lifestyle mo, be. Hindi porket na malaki ang sahod mo, lalakihan mo rin yung lifestyle mo. Dapat Oo, bababa lang. Yung milyonarya isang araw. Tsaka din, yung ang hilig ng mga Pilipino na yung hulugan. Lahat ng bagay, hulugan. Yung bibili sila ng sasakyan, hulugan. Bibili ng bahay, hulugan. Puro mga ganun. So, kailangan every month, may hinahabol silang binabayaran nila monthly. Ako kasi guys, nung time na bumili ako ng sasakyan, bumili ako ng bahay, minake sure ko, kung bibili ako ng bahay, sinabi ko talaga sa sarili ko to, kung bibili ako ng bahay, bibilin ko ng cash. Hindi ko siya bibilin Pero hindi lahat ng mga naghuhulugan, negative sa pera. Kasi isipin mo yun. Hindi, ang sabi kasi nila, yung sabi naman ng iba, kaya ang advantages naman ng hulugan, kasi Kaya mo maging doble yung pera. alam ko naman yan, be, alam ko yung sayings na yan, yung sinasabi nila na, mas maganda pag hulugan, kasi kung hulugan nga, may mas nagagamit pa sila dun sa pera nila. Oo. Diba? Ganun ang mga Kung mindset kaya nun. naman nila i-doble yung pera nila, Nai-invest pa nila yung ibang kaysa i-cash nila. magagamit nila yung iba nilang pera sa ibang bagay na kaya nilang mas palaguin. Pero ito kasi guys, every time kasi na may bibilhin kayo, you have to make sure, pag bibili kayo, kaya nyong bumili ng 10 times dun sa binili nyo. Ganun naman ang mindset ko. Sa akin lang to para sa akin lang to Every time na may bibili, example, bibili ako ng cellphone. Pag bibili ako ng isang cellphone, kaya kong bumili ng 10 cellphone bago ako bibili ng isa. Pag bibili naman ako ng isang sasakyan, I have to make sure kaya kong bumili at least 5 sasakyan bago ako makabili ng isang sasakyan. Okay. Ganon ang ko. Kasi, hindi kasi pwede na, example, may pera ka ngayon, sabihin natin may 1 milyon ka. 1 milyon lang meron ka, nakaipon ka ng 1 milyon. Ibibili mo na ng sasakyan yun. So, it means wala ka ng savings. Kasi inubos mo na sa pagbili ng cash ng sasakyan. So, mas maganda, you have to make sure muna na kaya mo bumili ng 5 sasakyan bago ka bumili ng isa. Ganun dapat. May isa pa tayong problema ngayon na dito sa Pilipinas. Napansin ko talaga, sobrang mahal ng sasakyan natin dito sa Pilipinas. Tayo ata ang Bakit nagmamahal yung sasakyan? Bim, ang laki kasi ng tax. Oh, yun. Ang Laki ng tax talaga sa sasakyan. Kaya nga yung kotse natin dito, presyo ng kotse natin, 3 times sa presyo ng kotse sa ibang bansa. Kaya nga every time na pag may binablog akong kotse, may one time kasi binablog ako ng binebenta kasi yon yung BMW na parang worth 6 million na BMW. Tapos maraming nagko-comment sa bababi na, sus, alam mo dito sa mura lang yan. Sa Saudi, mura lang yan. Syempre sa Saudi kasi yung walang tax sa Saudi. Sa ibang bansa naman, sa Amerika, mura lang talaga yung mga kotse. Pero dito kasi ginto ang mga sasakyan dito. Kasi 3 times. Yung presyo ng yung presyo ng isang regular na sasakyan dito, times 3 yan. Sa presyo, lalo na pag brand new. Pero guys, if ever gusto nyo maghanap ng mura na sasakyan na brand new brand new na mura na sasakyan, kontakin nyo ako para usap tayo. Tungkol sa kahit anong klaseng brand ng kotse kahit gusto anong nyo. Sasakyan. Yes. Bibigyan ko kayo ng magandang deal sa mga kotse. Kasi ang hirap kasi sa mga sasakyan ngayon. Kaya din isa sa dahilan kaya mahal ang mga kotse. Lalo na pag example SRP. Magkano ba mga SRP ng sasakyan ngayon ang mamahal? Kaya mahal yan. Marami na kasi yan patong-patong na yan. May mga tax pa yan. So if ever gusto nyo lang, brand new i-message nyo sa akin kung anong model gusto nyo na kotse. Tapos usap tayo kung Kaliwaan agad. kaliwaan agad.
Bibigyan ko kayo ng magandang laban sa kotse na brand new. Sabihan nyo lang ako. So, Yes. yun. Pagdating sa pagtitipid, no? Ikaw, may tanong ako sa'yo. Agree ka ba na nakakatulong talaga sa pagyaman yung pagpili ng kaibigan? Yes, sobra. Bakit? 300% me. Kasi ano yan eh, pinakamalaking impact kasi sa sa lifestyle mo yung kaibigan mo. Meron ngang kasabihan, no? Pagka dumikit ka sa bulok, magiging bulok ka rin. Exactly. Di, totoo naman yan, hindi naman. Pero ako for example sa akin, may may definition kasi tayo sa kaibigan. Kasi kung sasabihin mo lang, hindi mo nga pwedeng sabihin sa akin kaibigan mo ko unless kung sobrang palagi tayong magkasama. Kasi mayroon na, for example sa akin, ang dami kong kaibigan. Wala naman akong pinipili pagdating sa kaibigan. Pero sasabihin mong close friend mo. Ano yun? Nakikisama ka lang? Lahat kasi, B, kailangan mo makisama sa lahat, B. Oo. Kahit sabihin mong, kahit anong klaseng estado pa ng buhay ng tao, kailangan marunong ka makisama sa lahat. Pero pag sasabihin kasi nating friends talaga, yung literal na kasama mo palagi, yun ang pipiliin mo. Oo. Pero hindi ibig sabihin na kailangan hindi ka na makahalubilo kahit sinong tao. Kahit sinong tao pwede kang makahalubilo, kasi hindi naman pwede na isnabin mo lahat ng mga tao sa mundo. Kasi ayaw mo lang sa kanila, di ba? Pwede mo silang kausapin daily, pero sasabihin mong i-consider mo sila sa circle of friends mo. Mahirap yun. Kailangan pag circle of friends mo, kailangan matitibay yung circle of friends mo. Katulad sa akin, nasa circle of friends talaga ako na pinipili ko talaga yung mga kaibigan ko na maganda yung circle ko. Kasi guys, tandaan natin na malaking impact ang mga kaibigan sa buhay natin. Kaya dapat piliin nyo talaga kung sino yung mga nakakasama nyo araw-araw. Oo, gusto ko magkaroon ng kaibigan na mayaman. Gusto ko magiging kaibigan na maganda yung mindset. Kaso ayaw naman nila ako maging kaibigan. Paano naman pag ano? Wala naman akong mapapakita sa kanila para maging kaibigan nila ako. So, di ba? Magandang question din yun. So, yung tanong na yan, kung itatanong nyo sa akin yan, ang gagawin nyo, ngayon pa lang, maghanap na kayo ng way, step by step, na magiging maayos yung buhay nyo. So, ngayon pa lang, kung may gusto kayong ibago sa sarili nyo ngayon, example, lifestyle nyo, paano ba kayo manamit, paano kayo umasta, paano kayo mag-approach sa tao, pag-aaralan nyo yan paunti-unti hanggang sa mabuild nyo yung confidence nyo, magkakaroon kayo ng mga kaibigan, tapos mapupunta kayo sa circle na gusto nyo na circle ng mga kaibigan. May tanong ako. Ano? Paano naman yung mga matagal mo na talaga nakakasama na kaibigan mo talaga? Since bata ka pa? Oo. Pero, lagi kang hinihiraman ng pera. Wala kang nakitang improvement hanggang dulo. Hanggang ngayon, nanghihiram pa rin sa'yo ng pera. Hindi man lang nagkaroon ng improvement. Ano masasabi mo doon? Huwag mo nang pahiramin ng pera, be. Kasi alam mo, mas maganda yung hindi mo sila pahiramin. Ayun ang mahirap kasi nga, close friend mo yun eh. Hindi, ganito gagawin mo, huwag mong pahiramin. Tapos titignan mo yung reaction nila. Kung magagalit sila sa'yo, it means meron lang silang intention sa'yo. Meron silang sadya sa'yo. Kasi kung totoong kaibigan yun, be, hindi yun mag-iisip ng masama sa'yo na, grabe naman ito. Di porket na nagkapera lang, hindi na nagpapahiram ng pera. Dapat ganun ang mindset ng... Kasi sa totoo lang, be, ha? Dapat, kung ikaw umangat ka na, wala ka talagang choice kung yung mga kaibigan mong nasa baba na, maiiwan mo. Kaya nga kung ikaw yung mga barkada mo umangat na, hahabulin mo talaga yung mga barkada mo umangat kasi nga hindi na makikipaghalubilo yung mga barkada mo sa na nasa taas na kasi hindi na kayo ka-level eh. Hindi na kayo magka-level kasi nga alam na nila wala na silang mapapala sa iyo. So you have to make sure, kaya nga dapat lahat ng mga kaibigan natin tinutulungan natin para yumaman din sila. Huwag natin silang tulungan na mas lalo silang aasa sa iyo. Dapat ganun. Oo, dapat lahat kayo gumagawa kayo ng money, no? Oo, lahat. Hindi lang dapat umaasa sa isa. Hindi dapat ganun, sabay-sabay kayong aangat. Kasi tandaan mo, kung mga kaibigan mo, hindi pa rin sila umangat, tapos makikihalubilo ka pa rin dun sa mga kaibigan mong hindi aangat, malaki ang tsansa, babalik ka din kung asan ka nang galing. Oo nga. Kasi ang gagawin lang sa'yo, hihiraman ka ng pera, ganun. Kaya talaga, maganda mamili ng
kakaibiganin Kasi yung talaga. mga dati mong kaibigan, be, lahat ng lifestyle nila, hindi naman nila lifestyle mo. For example, ano mangyayari kung yung mga dati mong kaibigan, kakasama mo? Siyempre, lahat ng lakad nyo, ikaw maglilibre nun. Kasi wala namang Oo. pera yung mga yun eh. Hanggang Oo. sa mangyayari, ikaw ang mauubusan ng pera kasi lahat ng lakad nyo, kailangan ikaw yung maglalabas ng pera kasi hindi lahat kayo, kasi kung for example, yung mga tropa mo, mayayaman kayo lahat. Walang ni isang magkakaproblema sa inyo kung sino magbabayad ng bill sa kinakain nyo kasi lahat kayo may pera kayo eh. Oo, no? Hindi ka, na lahat sila sagutin Walang mo. issue ng pera, 'di ba? Tapos nagkakatulungan pa kayo na mag-usap kayo ng tungkol sa pera kasi mindset nyo lahat puro business. Eh paano pag babalik ka pa rin doon sa mga kaibigan mo na tambay, o Tambay. tambay pa rin, Oo, lagi inuman lang, walang nag-iinuman. Puro ibang bisyo. yung ano lang, happy-go-lucky. Kung asan tayo ngayon, asan tayo dadali ng panahon, doon tayo. Tas one day millionaire, no? One day millionaire, 'di ba? Siyempre hindi nila nararamdaman 'yan, be, kasi hindi nila na-appreciate 'yan kasi hindi naman nila pinaghirapan yung yan, sabi na ng nanay ko kung gusto daw natin makatipid, wag na lang daw lumabas ng bahay. Hindi rin. Eh paano sa atin, araw-araw tayo lumalabas ng bahay, nagmumall tayo araw-araw eh. Oo eh. Iba kasi yung natin eh, no? Pero, lang naman to, yung sinasabi ko kasi, yung about sa ibang tao yun. Tsaka ano talaga, yung mamili ka ng bisyo mo. Be, yun talaga importante yun. Piliin mo yung bisyo mo. Oo, correct. Kasi marami naman pwedeng gawing bisyo, guys eh. Instead na magdodroga ka, maghanap ka ng ibang bisyo na hindi ka na magdodroga. Instead na magiinom ka, maghanap ka ng ibang bisyo na hindi ka na magiinom. Instead na Sige, tuloy mo lang. di ba? Instead na magsusugal ka, maghanap ka na lang ng ibang way na hindi ka na magsusugal. Ganun na lang yun. Pero no isang araw, galing kami Okada. Kaya nga, nagsugal, di ba? May kaibigan kami, nagpatalo ng 4 na milyon isang gabi lang. Ang lala. Grabe no, 4 milyon no. Basta yun lang naman, yun ang mga advices namin no, sa mga tao na paano kayo makatipid ng ano. Kasi kahit kami din, guys, pero alam mo, ang pinakamaganda talaga yan, marunong ka mag-accounting sa sarili mong pera. Maganda din yun. Ilista mo lahat ng mga expenses mo Kasi araw-araw. pagdating sa pera kanya-kanyang diskarte din yan Tsaka maganda yun, nilalapag mo lahat ng expenses mo. Lalapag mo lahat ng expenses mo para makita mo. Ba? Ilapag mo yung expenses mo, tapos para makita mo talaga kung magkano yung expenses mo monthly. Yan, maganda din yan. Kasi tandaan natin, katulad sa akin, dumadami na yung anak ko. So, kailangan ko din yung expenses ko dyan para sa mga anak ko, para mahati ko ng maayos kung magkano talaga yung pera na ilalabas ko monthly para sa mga bata. Ganon. Yung mga nag-work, napapansin ko kasi, ang hilig nila mag-cash advance. Hilig nila mag-cash advance hanggang sa nauubos yung sahod nila. Okay Diba? lang sana yun kung nag-cash advance sila, be. Kaya sila nag-cash advance kasi kailangan talaga nilang pera. Pero kung nag-cash advance sila dahil gusto lang nilang gumala, gusto nila mag-travel. Kasi isa din yan, guys, alam niyo, ang lakas sa expenses yung pagta-travel. Paubos sila ng paubos. So, dun lang ako napaisip kung yung mga tao na mahilig mag-ganyan, paano ba sila makakatipid para hindi sila gumastos ng ganun kalaki na to the point na nauubusan nila yung sweldo nila sa isang buwan. Hindi, na lang natin, isipin nyo na lang talaga, kailangan nyo mag-sacrifice. That's the Oo, dapat bawasan yung mga wants talaga, no? sakripisyo lang talaga yan. Kasi Pero alam nyo, napakahirap naman bawasan ng mga gusto mong bilhin. Kasi nagkikrave ka eh. tsaka alam nyo ba guys, ito lang tandaan nyo ha, lahat ng pinakamasayang bagay sa mundo, libre lang. Hindi nyo makailangan gumastos para maging masaya. Kasi lahat ng mga masasayang bagay na mararanasan mo sa mundo, libre lang kasi yun, be. Yung iba kasi akala kasi nila kailangan pa nilang may bibilin sila para maging masaya sila. You have to sacrifice things, no? Para for the sake sa security mo rin in the future kung may mangyayari sa yung masama. Oo, tsaka meron kang mahuhugot pagka may emergency. Oo, Hindi ka tsaka- ubos. Oo, Importante din yun. yan. Kasi pinaka-importante yan yung health. Kasi pagka may nangyari sa'yo, di ba? Tsaka Meron dapat kang guys, pampagamot. maaga pa lang mag-invest ka na sa health mo. So paano ka mag-i-invest ng maaga sa health mo? Sa ngayon pa lang tumigil ka na sa mga bisyo mo. So kung may mga bawal kang kinakain, tigil-tigilan mo na yung kinakain mong bawal. Kasi tandaan natin guys, huwag tayong kumain ng kahit anong gusto natin. Kasi baka darating ang panahon, wala kayong ibang kakainin kundi puro na lang gamot. Oo.
Diba? Isipin mo yung buong buhay mo. Ang kinakain mo na gamot na lahat. Hindi ka na nakakain. Ikaw, ilang gamot yung iniinom mo? Dami, Bi. Ilang taon ka nag-start na uminom ka ng gamot? Na may sakit ka? Hindi, dito, bago lang. Ngayon lang. Hmm, Ilang taon ka ngayon? 35. 35 ka. Ako, unang-una akong uminom ng gamot. Batang-bata ako. 17. Ang dami ko ng mga gamot. Pero since birth, syempre, ang sakit ko is arthritis. So, may gamot na talaga akong iniinom. Pero pagdating naman sa mga bisyo, ayan, 17 years old, umiinom na ako ng gamot. 7 gamot. Ngayon, nadagdagan, 15 na gamot. Pero alam mo, Be, ang kagandahan lang sa akin dati Kasi nga, medyo lumaki kasi ako na vegetarian kasi ako dati. Oo. Vegan ako, tapos the same time, nahaluan lang ako ng bisyo. Kasi, syempre, di ba? Pag bata ka kasi, Oo. nai-expose ka dun sa mga clubbing, sa mga partying. Oo, hindi. Diba? Marami ka kasing marami kang gustong itry Nag-explore Oh, ka. marami ka nga na-explore. Nag-explore ka Yun pa nga yung nun. problema. Ang kagandahan lang sa akin, medyo nabalanse lang ng konti. Nagkaroon lang siya ng balance na kahit papano, kahit nagiinom ako dati, Oo, kumakain ka. naman ako ng tama. Oo. Ganun. Pero kung tutuusin lang, kung pwede nga lang sana, dapat doon na lang sana, diretso na lang sa healthy living na lang talaga. Oo. Kaso nga lang, yun nga, hindi naman natin maano yung lifestyle natin na napasok ako sa isang mundo na may mga alak. Kasi, syempre, kung Oo, hindi makikisama ka sa maiwasan. mga kaibigan mo, example, Oo. may mga gatherings, lalo na sa amin, sa fraternity namin. Tsaka, dun ko nga rin napansin kahit nga, alam mo yung nandun ka na sa magandang circle ng kaibigan, kahit yung mga negosyante, andyan pa rin, nakalapag pa rin yung alak. Meron pa rin alak na iinumin. Di maiwasan yun kasi mostly sa mga businessman, umiinom. Bihira ka lang makakita ng negosyante, hindi uminom. Yun lang din ang mahirap. Tapos pag hindi ka naman makikisama sa kanila, para ka namang, anong tawag nito, para ka masyado kang... KJ. KJ, yan. Killjoy ka masyado sa kanila pag di ka sasabay sa kanila mag-inom. So yun ang mahirap lang talaga balansin. Tsaka mahirap lang din paintindi doon Ang sa hirap ng mga ganyang kaibigan, yung hindi marunong umintindi na hindi ka nga pwede mag-inom. Hindi, Sabihin nila, bakit ka pumunta dito kung hindi ka pala mag-iinom? Hindi, katulad sa akin, Be, sa Eagles, ang dami kong kuya na mga umiinom talaga. Siyempre, pinapaintindi ko lang sa kanila. Minsan nga, sinasabi ko na talaga, may sakit kasi ako sa atay, kaya hindi ako pwedeng uminom. Ginaganon ko talaga sila. Hindi mo na maiwasan, malalakas uminom ng mga yun . Diba? Siyempre, para Hindi ka kasi sa Eagles kasi, hindi talaga pwedeng mawala yung alak lakas kasi talaga uminom ng Halos lahat sa halos Eagles lahat. kasi talagang lalapag ng alak talaga yan. Pasikatan nga ng mahalan ng alak yun . Oo. Pag sa amin doon, tangina, magdadala yan. Kung sino may dalang pinakamahal na alak, yun ang titirahin. Siyempre, celebrate, di ba? Pero, okay lang din naman yun. Basta minsan-minsan lang. Okay lang yun. Ako nga, para sa akin, mas okay nga din yung umiinom kayo. Basta paminsan-minsan lang. Pasundot-sundot lang. Yan, okay na yun. Tsaka karamihan kasi sa Eagles, puro matatanda. Kaya talagang inuman. Ano na kasi, culture na, Be. Tawag dyan, Okay. culture. Culture na kasi. So, yun lang naman ma-advise namin. Siguro sobrang haba na tong podcast natin, no? Oo. Continue na natin sa next na naman natin. Diba? So anyways, guys, thank you so much sa panonood. Abangan nyo ulit ang aming next podcast ni Kumare. Yun.